Alamin pa natin ang sikat na pasyalan na yan kasama si mobile journalist RR Tubice. Merry Christmas sa iyo, RR. Kamusta naman ang panahon dyan? Merry Christmas, Pops J. Eto kung makikita naman, kita naman natin dito sa likod ko, medyo maaliwalas na yung panahon. Konti-konti nagpapakita na sa atin si Mayon Volcano and pati na nandyan na rin sa likod ko yung Sleeping Lion Hill na tinatawag nila dito sa Legazpi City. Pero yung papunta dito, naku, yun ang medyo rough para sa atin kaninang umaga. At kagabi actually, hanggang kaninang umaga, walang patid yung pag-ulan. And yun nga yung isa sa mga naging dahilan kung bakit baha yung ilang mga barangay at yung ilang area dito sa Legazpi City, pati yung mga karatig na bayan, kagaya na lang ng sa Daraga at pati dun sa Santo Domingo. Yung flight natin kaninang umaga papunta dito medyo na-hassle din tayo dahil muntikan pa tayong ma-delay dahil nagkaroon ng zero visibility, pero sa awa ng Diyos, Merry Christmas, nakaland naman tayo ng ligtas at ng maayos. Napakaganda nitong farm plate, no? Enchanting, lalong-lalo na kung gabi na. Ano pang tourist attraction dito sa farm plate? Ano pang pwedeng gawin? Ano pang pwedeng makita? Yes, Pops J, sobrang ganda talaga dyan sa farm plate. Ito, nilista ko nga lahat ng mga pwedeng gawin dyan. Ito yung mga magsi-staycation, pwedeng magkaroon dyan ng pwede silang mag-jacuzzi, meron ding camping, pwede nilang bisitahin yung bahay na bato. Para naman dun sa mga interesado, pwede mag-Carabao riding. And then yung para dun sa mga gusto ng magpakain ng mga ibon, ng mga pigeon, meron pigeon feeding. And then para naman sa mga bagets, nandyan yung ating playground. Gumawa rin sila ng playground. Tapos meron ding mga bonfire minsan tuwing gabi. Tapos, meron ding mga live band performances. Gabi-gabi rin yan. Tapos, syempre, hindi kompleto yung tourist experience ng mga bumibisita dito sa Albay kapag hindi sila bumibili ng mga pasalubong. Merong mga pasalubong center. Merong pasalubong center dito sa farm plate kung saan pwede silang bumili ng mga produkto ng Bicol gaya ng pili, yung mga canned na laing, yung mga ginataang santol, pati yung mga Bicol Express. Sarap. Nabanggit mo yung pasalubong ko, ha? Saan hango yung pangalan ng lugar na farm plate? Bakit farm plate ang tawag, RR? Pops J, kung mapapansin nga natin, no, yung buong theme nitong farm plate ay talagang mala farm cowboy theme. Doon galing yung farm. And yung plate naman, dahil sa loob, actually napakaraming kainan sa loob, Pops. Name it, pizza, fries, shake, pasta, lahat, burger, meron sa loob. Kaya plate, so yun, kaya nabuo yung farm plate. So, pwede kang magkumain sa loob ng farm, literal. Alright. Magkano naman kaya ang entrance fee dyan dun sa mga gustong mag-day trip? At pwede bang mag-staycation din? Pops J, yung 85 pesos yung ating babayaran para sa regular fee para sa mga adults, and sa mga bata naman, sa mga bagets ay 60 pesos lang kada bata. So para naman sa mga gustong mag-staycation, sir, syempre welcome na welcome sila sa farm plate. Yun nga yung nabanggit natin kanina, merong camping. And then meron ding iba't ibang packages para sa mga gustong mag-staycation. Lalo na umaabot ng 12,000 at kaya nilang mag-accommodate nung 10 hanggang 15 na tao sa kada cabin. Depende pa rin yun sa mga amenities ng mga i-avail nilang cabin. Ayun, RR, gaano ba kaliit yung tinatawag na smallest chapel? Pops J, alam mo, sobrang liit talaga nitong chapel nitong smallest chapel in the Philippines. Sa totoo lang, nung sinusukat ko, parang sa tingin ko, claustrophobic na ata ako dahil parang 5 lang yung kasya, pero sabi nila, kung standing, kasya pa raw yung 10. Pero sa tingin ko pa, hindi, siksika na talaga yung 10 kung magkakaroon man ng seremonya sa loob. Talagang yung iba, standing na sa labas. Kaya yung mga gusto magkaroon ng wedding experience dito sa smallest chapel in the Philippines, talagang kailangan intimate lang yung kanilang magiging wedding. Super intimate. Ayun. RR, para sa mga paps natin na nagbabalak bumisita sa farm plate, anong kailangan nilang asahan?
Pops, yun ang actually wala naman silang kailangan masyadong i-prepare dahil hindi naman traffic papunta dito sa farm plate at hindi rin naman rough road pa. Although bundok yun pero wala namang balakid sa pagpunta doon. Siguro dahil maulan tuwing burn months, ang kailangan lang talaga nila is magsuot ng damit and naayon sa panahon, and of course maputik din kasi Pops J, no? So dapat sila magsuot ng mga sapatos na puti na madudumihan. Alright, maraming salamat Mobile Journal RR Tubise.